Hey everyone, good evening and good day. Gabi ko kasi ito nire-record and nakapatulog na ako. Pangit internet ko, pasensya na kayo. So, may sasagutin tayong common question ng mga Nissan Navara owner. Alam ko probably, maybe, yung ilan sa inyo is alam na yung sagot sa katanungan na to. Nag-vlog ako regarding this kasi napansin ko pa ulit-ulit na siyang tinatanong sa akin kung normal daw ba yung blow by pag tinanggal mo yung cap sa Nissan Navara and tinanggal mo yung dipstick, may tumatalsik na oil, hindi man sobrang lakas pero nag-sprinkle siya. I think that's the right term. So, sasagutin ko ulit to. Meron akong dalawang video pero dito sa YouTube. Pero sasagutin ko siya ulit. So, ang answer is yes po. Normal po siya sa YD25 DDTI engine. So, to explain it further, yung engine kasi ng Nissan Navara is hindi siya katulad ng mga Hilux. Right now, it's 2026, so we are on 2025 models of Hilux, other pickups, no? Hindi siya kagaya ng mga engine na yan, so don't expect the same result. Um, Una-una, nagtataka ko. Siguro, maybe you guys are seeing videos na regarding sa blow-by. Na-curious kayo, tinanggal nyo yung cap, then you discovered na may usok na konti. Then, meron siyang pulsing sound na nagbubuga ng hangin yung engine cover ninyo sa Nissan Navara ninyo. Tapos, tinry nyo rin yung dipstick tanggalin. Meron siyang hangin din ng konti. Tapos, may nag-sprinkle na oil, tumatama sa air cleaner nyo. So, probably that's the case kung ba't nyo tinatanong to. Normal po yan. Meron akong subscriber din na dinala niya daw sa mekaniko and gusto kong biyakin yung makina niya. When I say biyakin, gustong i-overhaul yung engine niya. Sabi ko, wag mong pa-overhaul yan. Parang wala pang isang taon yung sasakyan mo. Ayan. So, bakit ko nasabing normal? Um, Always remember, the YD25 DDI engine is really old. It uses old tech. Okay? It is 1920 plus years old na yung engine na yan. And the reason behind this, and I'm doing a lot of research, bakit hindi ina-address ni Nissan? So, kahit tanongin nyo yung mga old owner ng Nissan Navara, bihira kong narinig na biniyak yung makina ng Navara nila. So, this YD25 DDTI engine is so reliable. Hindi ko alam kung takot silang mag-explore ng new option, but maybe Nissan, dun sila sa pinaka-safe. Hindi sila nagtitake ng risk masyado. Maybe, I could be wrong, na mag-develop ng bagong engine every 5 years. Kasi may mga brand na every 5 years. Kagaya Toyota, D4D, ngayon 2.8, di ko alam yung tawag eh. Especially Ford, ano yan, parang every release bago makina yan eh. Di ba? So, Nissan doesn't want that, no? Ayaw nila nang magkaroon ng ganung problema, marami masyadong complaints, but I'm not saying that innovation is bad. Innovation is good, but with perfection. Okay? So, yan, low-tech po kasi yung makina natin. Ng Nissan Navara natin. Kailan ba siya normal at hindi normal yung blow-by sa Nissan Navara? Unang-una, kung wala namang loss of power yung Navara mo, bakit mo siya pakikialaman? Bakit mo siya ipa-check sa mekaniko? Hindi naman siya naka-limp mode. When I say limp mode, nagre-rev ka, limited lang yung RPM mo. No? So, ayun, isa yun. Dapat alam natin yon yung loss of power pag may sudden changes sa makina natin and hindi na siya ganun kalakas. Malaki yung difference yan eh, mapapansin mo yan. Tapos, ano pa ba? Hanggat hindi tinutulak ng blow by yung dipstick mo, okay, pataas, without you helping removing the dipstick, hanggat di niyan kaya tulak ang dipstick, ibig sabihin, walang enough force, no? Dun sa pinaka-engine mo, crankcase ba?
Yeah, I think crankcase. There's not enough crankcase pressure, no? Ibig sabihin, yung blow by ngayon ng engine mo is okay, is normal. Kasi may breather hose yan na sa mga older engines before, naka-waste yan sa atmosphere and bawal na yon due to compliance with the DENR, no? Yung sa quality ng ano natin, ng air. Nire-reprocess na yan, nire-recirculate na yan ng engine mo. So, kaya mapapansin mo yung waste tube ng ng engine cover mo para sa blow-by, nakatusok siya dun sa intake hose. Sa intake ng turbo, hinihigop siya ng turbo mo, pinabalik niya sa intake ng sasakyan mo. Okay. Copy. So, again, normal yan. Yun yung dahilan kung bakit. Pangalawa, yung cup mo, I think walang indication sa cup eh. And also, kung merong, sabihin natin, okay, wala kang nakikitang blow-by. Or nakita mo na yung blow-by sa dipstick. Nakita mo na yung sa engine cap when you remove it. Marami pong pwedeng pagtahan yung pressure pag sobrang lakas ng blow-by at hindi na normal ang blow-by. Yung mga oil seal niyan, itutulak yan ng pressure ng crankcase mo pag meron kang sobrang lakas na blow-by. So, makakakita ka yung mga indication ng leaks. Yan. Pag may mga leaks na dyan sa engine cover, nagkakalik din sa may bandang, kung saan-saan man na may mga oil seal yung engine mo mismo. Yan, indication. Isa yan sa mga indication na napupush na, nasisira na ng pressure or ng sobrang blow-by ng engine mo, yung mga oil seal. So, hindi na yun normal. Okay? So, ano pa ba? Of course, if you have different brands ng sasakyan, wag mo siyang i-compare sa Nissan. For example, Toyota, tinry kong buksan yung high ace nung ate ko, modelo siya. I think that's 2024 din. Wala eh. Pag sa Toyota, iba yung refinement niya and that is Toyota given na yan. Tinanggal ko yung dipstick niya and 3.0 D4D yung engine nito. Pati yung oil cap niya. May pal siya, may blow-by din siya sa cap, pero sa dipstick hindi tumatalsik yung oil niya. Walang nag-sprinkle or lumalabas. Okay. Sprinkle ako ng sprinkle. So, anyway, walang spray of engine oil from the dipstick. Ayan. So, different engine, different tech, different behavior. Ayan lang yan. So, ano-ano ba ngayon yung mga downside ng Navara, ng engine ng Navara? Dahil sa blow-by na to, since sabi ko nga nire-recirculate niya, mapapansin nyo, compare nyo sa Mitsubishi, compare nyo sa Toyota. Sa Toyota na lang, mas mabilis po magdumi ang intake manifold natin because of those oil residues coming from the blow-by. Yung EGR natin, mas mabilis din siyang dumumi. So, that's why I'm recommending when you reach 60,000 kilometers or 70,000, ipalinis na or deep cleaning na yung EGR tsaka yung intake manifold natin. Hindi naman necessarily kailangan ipalinis yung yung intercooler. Masyadong mahirap tanggalin yun at tsaka hindi naman siya nagdudumi gasino. Yan. So, ayun yung constant. Ano pa ba? Medyo mas malakas siya sa soothing when it comes to fuel injectors natin. That is why every 10,000 kilometers, ako sa opinion ko, dapat nag-fuel or diesel treatment tayo. I think yung AMS oil na diesel injector cleaner na hinahalo sa diesel, every 10,000 kilometers sa akin, okay yun. So, isa pang cons. Maraming biyahero, kasi yung kapatid ko nagbibiyahe siya ng van, high ace gamit niya. Sabi ko kanina, high ace gamit ng ate ko. May mga kabiyahero din siya na ang gamit is NV350. So, it uses the same engine as Nissan Navara.
no? Um, napapansin daw nila, compared sa high Ace, nagbabawas ng langis. Every 10,000 siguro sila nag-change oil, napapansin nila halos isang litro ang nauubos. Normal po ba yun? Yes po, normal po yan. Ako po sa Nissan Navara, nilabas ko yan sa kasa. Every 5,000 ko yan change oil, hindi po 10,000. Kasi mabilis po magdumi ang langis niyan. Yung engine oil niyan. Kasi nga, gawa nung blow by na yun. Yan, yun yung maging, downside niyan. So, sa akin, I think sa Pro 4X ko, 2024, the same case kasi yan sa 2019 EL Navara ko eh. Napapansin ko, every 5,000 nababawasan ako ng approximately 250 ml, no, ng engine oil. So, to explain again kung ba't nangyayari yon, di ba sa dipstick mo may lumalabas na oil residue or may tilamsik? Syempre, yung pag binuksan mo yung turbo mo, yung turbo hose, basa yung yung intake ng turbo. Medyo kasi yung mas malakas yung blow by, syempre yung engine oil lumalabas din siya ng pakonti-konti. Sobrang konti lang. So 250 ml for 5,000 kilometers. I think that makes sense. Pero hindi lahat yun dun pumupunta. Syempre, yung piston rings natin, medyo may allowance siya, malaki yung allowance siya ng konti compared sa other engines. So, may nabiburn din na oil. Yan yung reason kung bakit yung injectors din natin mabilis magdumi. Yan, yung injector tips niya, nagtututong. Kaya yung solution, injector cleaner, makes sense lalong-lalo na sa sasakyan natin. So, ano pa ba? Let me think real quick kung meron pa akong maidadagdag. Yeah, I think, yun nga, sabi ko, I think the most crucial part is yung hanggat walang loss of power, no? Huwag natin pakialaman yung sasakyan natin. Ang only concern lang natin dyan is si PMS, alagaan sa engine oil, yan lang yung kailangan mo sa Navara talaga. Kung maingat ka sa sasakyan mo, nagpi-PMS ka ng magandang oil sa engine mo, sa ibang sasakyan mo, lalong-lalo na dapat sa Nissan Navara. Kasi yun nga, in-explain ko sa inyo, di ba? Low-tech yung engine natin. Although ECU naman yan, may mga sensors din. Yung pagka-engineer niya, luma na eh. Luma na. Kaya nga mapapansin natin eh, kung mapapansin nyo, mas maingay siya. Tunog truck talaga siya. Compare mo siya sa Ford, sobrang tahimik. Compare mo siya sa Toyota, sa Mitsubishi, maingay po talaga ang makina ng Navara. Yan ay tinanggap ko na. Pero, ang goal ko kasi, purpose ko, nagkaanak kasi ako like, yun nga, nung nag-decide ako, gusto ko yung ride comfort, yung lamig ng aircon. At the same time, magagamit ko sa negosyo. Yan. Kasi spring yung likod, alam niyo to, na spring na yung likod ng Nissan Navara. So, hindi ko sasabihin tayo lang yung may issues ng ganito. Hindi kasi ako credible mag-comment sa ibang car brands. Meron akong ibang mga sasakyan pero hindi kasi siya pick up din eh. Hindi siya diesel. More on sedan. Ayun nga. Syempre, comparing sa ibang brands, mas natatagtagan ako sa ibang brands except sa Ford. Of course, yung ride comfort. Pero kasi nakita ko yung sweet spot talaga sa Nissan Navara sa pangangailangan ko. Family X business. Yan. Nissan Navara is perfect for me talaga. That's why even may mga alam akong issues na gaya ng steering na nagtatad siya, nagagawan ko naman siya ng paraan. May mga ganong sakit yan eh. Pati yung rack and pinion bushing na malambot masyado. So, I can tolerate that as long as walang malaking sirang nangyayari, as long as the engine is very reliable. So, ayun lang. I think I explained well about the blow-by. Lumabas na nga, nag-off topic na nga ako eh. It's not about the blow-by anymore. So, but the main point is, again, normal yan kung ikaw ay napapanood mo to at nagiging
ano ka, conscious ka dun sa engine mo. Naiintindihan ko lalo na first car mo. Siyempre nakakatakot, tsaka investment mo yan eh. Siyempre, pag nasira, ikaw din naman, wala namang ibang tutulong sa'yo sa pagpapaayos, sa pagbabayad, kundi ikaw lang. And naiintindihan ko yung part na yon. Kaya kung if there's any help that I can give by recording this video is mawala yung, para matanggal yung anxiety mo when it comes to the behavior of your Nissan Navara's engine or the YD25 DDTI. So, sana nakatulong and sana makatulog ka na. Huwag ka na masyadong mag-isip. Hindi mo kailangang isipin masyado yung sasakyan mo because Nissan is a very reliable car and it is a gas and go car. Tatagal yan nang walang problema when it comes to the engine. Diba? So, maybe after 6-7 years, I hope and I pray, syempre, more blessings sa'yo na makakabili ka na ng bago mong Nissan Navara or may iba ka sasakyan. So, I think Nissan Navara can, like, you can grow old with that specific car. Yan, yun lang. So, sana na again nakatulong. If you like this video, please don't forget to share, comment, and subscribe.